Yun. Yun. So yun nga guys, no, sa video na to, ituturo ko sa inyo yung dapat nagagawin nyo kapag mag-drive na kayo, no, yung tamang positions ng ating upo para kahit paano maging komportable at maging swabe yung pagdadrive nyo, no. Syempre, ang gawin nyo lang po is hanapin nyo po yung pinaka-swabing positions nyo. For example, parang ganito. Yan, okay na po yan para pag nag-relax na po kayo, yun, ready to go na po kayo, no. Okay, tara, go na po tayo. Joke lang. Take two. Ginawa ko lang yun para sa reels. Kasi marami sa mga tao ngayon hindi pa napapanood yung full video, talagang doon pa lang sa introduction nagko-comment na sila, no. Yun, maling-mali. Kaya tayo dapat ang gagawin natin kapag tayo ay nanonood ng video, talagang kailangan po nating tapusin para ma-analyze po natin yung tunay na nangyayari. Sabi nga ng iba, sabi nga sa kasulatan, don't judge the book by its cover, no. Kaya sa second take natin, sasabihin ko sa inyo talaga yung tunay na gagawin nyo at para hindi kayo mahirapan, lalo sa mga new drivers natin, para maging swabe at maging maayos, maging komportable yung kanilang pagdadrive. Okay, go. Second take. So, ayun nga guys, no, syempre pagsakay nyo pa lang ng kotse, syempre ang pinaka number 1 rules is i-lock nyo po agad yung mga pintuan nyo. Yan, napaka-importante po kasi yan, lalong-lalo na sa ibang lugar, no. Pag hindi nyo kabisado yung lugar, kasi minsan may mga, alam nyo na, may mga agaw kotse, yan, baka bigla na lang kayo tutukan ng kutsara. Kaya yun, kaya kailangan nyo siyang i-lock para at least kahit paano mahirapan po yung aagaw ng kotse nyo, parang pang safety po na sa atin, no. Kung may mga kasama po kayo, tsaka nyo na po buksan kapag malapit na po silang dumating. Okay, siyempre pag na-adjust nyo, pag na-lock nyo na yung pinto, ang gawin nyo po is start nyo po yung kotse. Yan, naka-start na po tulad dito para kahit paano malamigan at uminit na po yung ating mga makina, no, para at least mako na po siya, parang ma-warm up, parang ganun po. Then syempre ang unang inaayos po talaga sa ating pag-upo, ang unang mong i-adjust, hindi po mga side mirrors. Yung mga side mirrors po na yan, sa uli lang po siya ginagalaw, no. Ang una pong i-adjust natin is yung ilalim, itong upuan natin, no. I-adjust po natin siya. Ihanap po natin yung paa natin na parang ganyan po, oh. Yan, hindi nyo na po siya kailangan iangat-angat. Kasi marami po sa mga, lalo na sa mga bagong driver, parang napapansin ko, parang inaangat-angat po nila yung paa nila. Ihanap nyo po na positions na hindi nyo na po kailangan na iangat-angat. Parang ganyan po, parang relax lang siya. Yung parang mabilis siyang mag-shift, parang brake pedal to gas o accelerator pedal. Yan, ito po yung number 1 na ina-adjust itong sa ilalim po natin. Pag na-adjust nyo na po yan, ang next naman na gagawin nyo po is yung mga sandalan naman natin, no. Adjust nyo po siya. Yan. Parang ganyan po. Ang normal sa pag-adjust ng ating sandalan is dapat pag i-straight po natin yung kamay natin is dapat sakto lang siya sa pulso. Parang ganyan po, oh. Sakto siya sa pulso. Ibig sabihin, medyo malayo pa konti. Yan. Para pag binend po natin yung kamay natin is hindi siya masyadong malayo, hindi masyadong malapit. Pag sa pulso po kasi, sakto po yung pag binend natin, hindi siya, kumbaga sakto lang siya. Hindi siya masyadong malayo, hindi rin siya masyadong malapit. Ganoon sa aksidente, kasi pag masyadong malapit tayo, talagang malapit din yung distance natin sa manubela. Pag ganyan po, talagang relax lang. Tsaka yung sabi nga ng iba, pag hindi po ganito yung positions nyo, pag masyadong straight, kung sakaling sa aksidente po, talagang yung buto nyo po, talagang lalabas dyan. Pero pag ganito po, medyo at least kayo paano, may shock. Parang mag-bend lang siya, hindi siya mapupersa. Yan po yung standard, no. Yung dapat yung pulse natin is hanggang dyan lang. Then pag na-adjust na po yun, ang next naman po is yung sa heads natin, no. Naman yung sa may ulo naman natin. Hindi siya masyadong mataas. Dapat mas maganda po talaga na mas mataas po yung head natin sa ulo natin. Yan. Para din po to sa aksidente, no. Para yung mga nasa likod, kung sakaling magkaroon ng aksidente, hindi po nila mauntog yung ulo nyo. Parang dito po siya tatama dito sa may parang foam dito. Yan. Pag na-adjust na po siya, ang next na pong i-adjust is yung manubela. Yan. Adjust nyo po siya. Sa ilalim lang po, ha. Kung yung mga manubela nyo may adjustment yun, mas maganda po. Kapain nyo lang po sa ilalim. Parang itulak nyo lang po. Then pwede nyo yung i-adjust. Ang normal na pag-adjust po ng manubela is ganito po. Dapat kitang-kita nyo po yung dashboard, no? Parang hindi kayo hirap. Yan, parang ganoon lang po siya. Then kapag nahanap nyo na po yung swabing
yung pinakamagandang sights nyo, nakita-kita nyo yung dashboard is, hanapin nyo lang, hawakan nyo yung kaliwang kamay nyo itong manubela, then lock nyo na po siya. Yan. Yan, okay na. Itong seats natin is komportable na. Ang next naman gagawin at pinakahuli is yung mga side mirrors, no? Adjust naman po natin yung mga side mirrors natin. Yan. Dito naman po tayo magsimula sa left, no? Yan, left na muna tayo. Tapos yung ulo nyo dapat relax lang po pag in-adjust nyo to. Hindi kayo masyadong malapit, hindi masyadong malayo. Kung baga paano yung komportable yung upo nyo, eh ganun lang po, no? Huwag nyo lang i-adjust yung ulo nyo. Then syempre, left muna. Yan, parang ganyan lang po ang pag-adjust ng side mirrors. Halos 10% lang yung nakikita mo sa kotse natin. Then almost 90% is sa labas na, no? Parang ganyan po siya. Para at least yung mga blind spot, eh makikita nyo tulad ng mga kotse na yun, lalo na yung mga nasa gilid na yun, eh kitang-kita nyo po siya. Same lang din po sa kabila. Parang almost 10% lang nakita mo sa kotse natin, then almost 90% is sa labas na po, no? Yun, kapag ganyan po yung adjustment nyo is magiging comfortable po yung pagbiyahe nyo, no? Yun, sundin nyo po yung step by step na ginawa natin na yun, eh para hindi po kayo mapagod o hindi mahirapan. Kasi pag in-adjust nyo po yung side mirrors nyo na hindi pa po ayos yung mga upo nyo, eh wala. Sa huli, adjust mo pa rin siya. Yun, kaya kailangan mo silang gawin na sunod yung upuan, itong back, yung head, pangapat itong manubela, then ang pinakalas po yung side mirrors yan para hindi po kayo mahirapan. Yan. Thank you guys, ingat po, yun lang.